Ang mga bakuna ay ligtas, epektibo at libre. Ito ay inaral ng mga eksperto at ilang dekada na itong binibigay sa buong mundo. May mga tao pa ring naniniwala sa misconception o maling paniniwala tungkol sa bakuna. May mga taong mas gusto pa ang magkasakit at mag-develop ng natural immunity. Pero mas maganda pa rin ang epekto ng pag-receive ng bakuna sapagkat ito ay mas matagal ang proteksyong ibinibigay sa isang tao. May mga tao ring naniniwala na mas maganda pang mag-take ng herbal medicine kaysa magpabakuna. Pero walang vaccine-preventable diseases gaya ng tigdas, polio, diphtheria ang nagagamot ng herbal medicine. Ang mga minor side effect ng bakuna gaya ng pamamaga sa injection site, pamumula o pagkalagnat after mong mabakunahan ay hindi dapat mag-alala sapagkat ito ay mawawala din at gaya ng lagnat kung ikaw ay iinom ng paracetamol, ito'y mawawala at gagaling ka din. Ang mga bakuna ay iba-iba ito. Hindi lang ito isang klase ng bakuna na panlaban sa isang sakit. Kaya magkakaiba po ang ibinibigay sa ating mga anak at may mga bakuna na kailangang ibigay ng 3 beses sapagkat after mo ma-receive ang 3 dose, tsaka ka pala magkakaroon ng 95% seroconversion. Ang seroconversion ay ito ang pagkakaroon natin ng immunity na panlaban ng isang sanggol o ng isang bata laban sa sakit. Para sa ating mga magulang, may iba't ibang uri po tayo ng bakuna na ibinibigay sa ating mga sanggol. Gaya ng BCG, kasabay ng hepatitis B na ibinibigay pagkasilang ng sanggol. Ang BCG ay laban po o proteksyon sa pulmonary tuberculosis, sa extrapulmonary tuberculosis at meningitis. Samantalang ang hepatitis B vaccine ay laban naman sa liver cirrhosis at iba pang uri ng sakit sa atay. Kapag ang inyong sanggol ay 1 buwan at kalahati, ang makukuha niyang bakuna ay ang pentavaccine, oral polio vaccine, PCV. Ang second dose ay binibigay pagkatapos ng 4 na linggo mula sa first dose at ang third dose 4 na linggo pagkatapos ng second dose. Ang pentavaccine ay laban sa diphtheria, pertussis, tetanus, pneumonia, meningitis at hepatitis. Ang oral polio vaccine ay laban sa polio at ang PCV ay laban sa pulmonya at meningitis. Ang inactivated polio vaccine ay binibigay kung ang sanggol ay 3 buwan at kalahati. Ito ay laban din sa polio. Ang kaibahan ng oral polio vaccine sa inactivated polio vaccine, ang oral polio vaccine ay papatak sa bibig, samantalang ang inactivated polio vaccine ay pa-injection o paturok. Kung ang inyong sanggol ay 9 na buwan na, dapat itong makatanggap ng MMR o Measles, Mumps, Rubella vaccines at ito ay inuulit pagdating ng 1 taon. Ang MMR ay laban sa tigdas, tigdas hangin at beke. Para naman sa mga buntis, dapat ka makareceive ng 2 doses ng TD or tetanus diphtheria. Ang unang dose ay binibigay sa second trimester at ang second dose naman ay binibigay 4 na linggo mula sa iyong first dose. Kung ikaw ay muli magbubuntis, kailangan mo makatanggap ng 1 dose pa ng TD vaccine. Sa komunidad, kung lahat ng bata ay mababakunahan sa tamang edad, may iwasan ang paghahawahan ng sakit, mas lalakas ang resistensyang panlaban sa sakit at higit sa lahat, maraming buhay ang maliligtas. A healthy child in a healthy community. Ang ating mga health workers ay may ngiti, malasakit at patuloy sa pagtulong upang mabakunahan ang ating mga anak. Kung ikaw ay may pag-alinlangan pa sa bakuna, tandaan, ang bakuna ay epektibo, ligtas at libre. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating mga health workers sa inyong pinakamalapit na barangay health center sa inyong lugar.